po sa inyong lahat. Nasaan man kayo, magandang umaga, tanghali, gabi. Well, natapos na po ang kauna-unahang linggo ng pagtatangka ng Administrasyong Bangag at ng mga dilawan na apihin si BP Sara. Punahin niyo po ang title ko ay ang pagtatangkang apihin si BP Sara dahil alam naman natin na ating BP Sara hindi po payag na maapi. Lalaban siya sa hanggang huli dahil malinis ang konsyensya. Yung mga naririnig niyong mga chismis-chismis at di umano magre-resign si BP Sara, kalimutan niyo po yan. Wishful thinking yan ng mga kalaban dahil alam nila hindi nila mapapatunayan ang mga paratang laban kay BP Sara at kung mapatunayan man, hindi naman impeachable yung kanilang mga mapapatunayan at hindi mapapatanggal si BP Sara sa kanyang posisyon. Pero ninanais nila talaga sirain si BP Sara dahil nakikita nila na bumababa daw sa survey si BP Sara. Pero itong ginagawa nila ngayon, na ini-impeach siya, pilit siya pinapatanggal sa pwesto matapos na ipakulong ang kanyang ama na si Tatay Digong na pinakamamahal na presidente ng Pilipinas sa kasaysayan natin, tingin ko po yan. Yan ang dahilan para lalo pang mapalapit sa taong bayan si BP Sara. Pero pag-usapan po natin, ano nangyari itong linggong ito at anong aasahan pa natin matapos itong linggong ito. Well, itong linggong ito, ang pinakaunang tanong ng taong bayan, tama ba na dekorasyon itong Senate President Win Gatchalian at tama ba yung paghahalal kay Chis Escudero bilang presiding officer? Huwag po kayo magkakamali. Gaya ninyo, hanga ako sa naging pagpapatakbo ni Chis Escudero sa proceedings. Siguro nakita nyo kung bakit hindi kaya gawin yan ni Win Gatchalian o kahit na sinong hindi abogado. Totoo po ang posisyon ng senador, hindi requirement ang pagiging abogado. Pero kung ikaw ay maghahangad biglang maging Senate President, dapat alam mo yung saligang batas at yung saligang batas ay nagsasabi, ikaw ang dapat maging presiding officer sa impeachment trial kung ang pinapa-impeach ay ibang opisyales bukod sa presidente. At kung wala kang ganyang kakayahan, wala kang karapatan na maghangad maging Senate President. Kasi di ba, kung gusto mo yung titulo, dapat kaya mo yung responsibilidad. Nakita naman natin na si Win Gatchalian, perfect sa role niya ngayon bilang flower base. At salamat, nagustuhan niyo yung flower base ko na Win Gatchalian. Mahigit 8 million na po ang nakakita niyan at nakagusto. Hindi po pwede na ikay maghahangad na maging Senate President at maging flower base. Pero siyempre, nakarating na sa hukuman, sa kataas-taasang hukuman, ang legalidad ng pagkakatalaga kay Chis Escudero bilang presiding officer. Dalawa po yung issue dyan. Unang-una, legal ba yung pagbabago ng rules of the Senate na inapruban noong June 3 nung walang quorum at sila ay nagsabi na po pwedeng maghalal ng iba pang presiding officer bukod sa Senate President para mag-preside sa impeachment trial ni VP Sara. Ang issue po dito, meron bang quorum nung panahon ng June 3 na 12 lang ang mga senador na pumasok at bumoto para baguhin ang kanilang rules? Siyempre po, ating paninindigan ay malinaw. Ang lengguwahe ng saligang batas ay malinaw. Kinakailangan majority of all members of each house shall comprise a quorum. At yan po 13 sa Senado dahil 24 ang lahat ng miyembro at ang mayorya ay 12 plus 1. At dahil wala ngang 13 na bumoto ng mga panahon na yon, walang bisa yung kanilang pag-amenda sa Senate rules na po pwede na magtalaga ng iba pang presiding officer bukod sa Senate President. Dahil hanga naman tayo lahat sa naging performance so far itong linggo nito kay Chis Escudero. Patas siya at alam niyang batas, alam niyang rules of evidence, napakagaling na kanyang mga rulings. Unquestionable ang mastery niya ng rules of evidence at ng rules of court at ng rules of the Senate. Dapat siguro ang gawin nila, ihalal na nila si Chis Escudero bilang isang Senate President nang wala ng issue. Dahil habang hindi nila hinahalal si Chis Escudero bilang Senate President, natural, meron nakabinbin na issue na tama ba na siya nagpe-preside dyan.
Ang pangalawang issue siyempre is, pwede ba na magkaroon nga ng hiwalay na presiding officer? Ang tingin ko hindi po, kasi nga binasa na ni Senator Alan Cayetano at ni Senator Pia Cayetano kung ano yung sinabi ng Constitutional Commissioners na siyang nagbuo nitong 1987 Constitution. Ang sabi nila, hindi na in-specify sa lingwahe ng ating saligang batas ng Senate President ang presiding officer sa lahat ng impeachment bukod sa impeachment ng presidente, dahil kapag ang presidente ini-impeach, gaya na nangyari kay Erap, dalawang uupo sa Ross Room, si Chief Justice at saka si Senate President. At nangyari na nga po sa atin yan, no? Nung panahon na umupo si Aquilino Pimentel at saka si Chief Justice Davide sa Ross Room nung in-impeach si President Estrada. So malinaw sa akin na yung nangyayari ngayon, dalawa sila nakaupo sa Ross Room, yan po ay labag sa ating saligang batas. At bagamat sasabihin natin na siguro hindi naman makaka-apekto to doon sa paghahain ng mga ebidensya ng prosecution at this stage, ang katunayan po, tama si Senator Alan Peter Cayetano, there is such a thing as procedural due process. Hindi po pwede kasi na ang Senado ay mag-amenda ng saligang batas. Ang po pwede lang nila amendahin ang kanilang sariling rules, pero kinakailangan may quorum, at ang pwede lang nila amendahin ay mga batas, pero kinakailangan katigan ng Kamara de Representante dahil ang ating Kongreso ay binubuo ng dalawang kapulungan. Yan po ang unang-unang nangyari sa ating Senado. Ang pangalawa na tingin ko pinaka-importante, yung napakasamang tinangkang gawin ni Risa Hontiveros. Siya po'y nagtanong dahil wala naman tinutumbok yung mga pagtatanong ng prosecution dito sa abogado na di umano ay senior agent ng NBI tungkol dun sa video ni BP Sara na di umano ay krimen ng grave threat at saka ng incitement to sedition. Mabuti po, unang linggo pa lang, lininaw na ng buong Senado, hindi lang si Alan Peter Cayetano, hindi lang si Pia Cayetano, na yung ginawa ni Risa Hontiveros ay mali. Kinakailangan igalang ang proseso. Ito ay political and legal. Pero hindi po pwede na babaliwalain mo yung legal aspect ng proseso. Hindi po pwede na ito'y isang trial and yet ang gusto mo magtestigo ay ang abogado na ang puro sasabihin na ay conclusion of law. Kinakailangan patunayan ang mga grounds for impeachment sa pamamagitan ng facts. Ano talaga nangyari? At bakit yung mga gawain ng isang impeachable officer gaya ni Inday Sara Duterte ay dapat maging dahilan para siya tanggalin sa pwesto? Hindi po pwede na kwentong kutsero galing sa bibig lang ng abogado. Pero ako, sigurado po ako, hindi inosente yung tanong na yan. Kasi si Hontiveros naman, basa lang ng basa yan. Wala yung sariling pag-iisip. So, yan po tingin ko ay kuntsabahan pa. Dahil kita niyo yung sagot ng abogado, handang-handa siya sumagot sa kanyang lecture kung bakit yung ginawa ni BP Sara ay impeachable. Ang punto po dyan, at mabuti na lang, ang presiding officer na si Chis Escudero, si Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano ay tumayo, yan po ay konklusyon na dapat mga huwes lamang ang magdesisyon. Hindi pa nga po natatanggap ang ebidensya ng prosekusyon. Yung ebidensya ng testimonya ng NBI agent at nung video. At puntahan natin yan yung tatlong punto. Ano ba napruebahan nila dito sa testimonya ng senior agent? Ang napruebahan lang po nila ay siya'y senior agent, siya'y empleyado ng NBI, siya'y tinalaga para imbestigahan itong video na di umano ay krimen na grave threat at incitement to sedition. Siya'y nag-imbestiga. Kasama sa kanyang mga ginawa bilang investigador ay nag-download ng video at nag-interview ng 5 tao na naroroon sa press briefing na yon. Pansinin niyo po ha, sinabi ko hindi pa napapatunayan yung authenticity ng video na yan. Dahil hindi po siya competent, hindi niya kayang i-authenticate yung video na yan. Bakit? Kasi meron po tayong electronic rules of evidence. At sang-ayon po sa electronic rules of evidence, bago matanggap ang video bilang ebidensya, kinakailangan i-authenticate na yan ay tugma sa pangyayari sa tunay na buhay. At anong sabi ng ating rules of evidence? Well, ang po pwede lang mag-authenticate na yan ay yung nag-record at ako po yun. Ako po ang nag-record niyan
Gamit ko po ang StreamYard, pero StreamYard na ginamitan din namin ng Zoom para lahat ng gustong sumama sa press briefing ay makapasok. Ang Zoom po kasi hanggang 1,000 po pwede. Kaya ang ginawa po namin ay ako nag-broadcast through StreamYard. Pinalabas ko yan sa aking Facebook at sa YouTube. Pero yung mga kasapi sa press briefing ay umakyat po sa pamamagitan ng Zoom. So bukod pa ako sa akin, sino pa po pwede mag-authenticate? Well, pwede po mag-authenticate yung kahit sino na sumapi doon sa press briefing para sabihin na yung video ay talagang accurate na recording ng mga nangyayari nung gabing yon. At bukod pa dyan, nandyan yung Facebook. Now, para naman magamit itong video nito, dapat man lang original ang ginamit nila. Ang original pwedeng manggaling sa Facebook, ang original pwedeng manggaling sa akin, ang original pwedeng manggaling doon sa mga tao na nag-download on the day it actually happened. Pero hindi po pwedeng ginawa niya na humanap na lang siya ng nasa Facebook na sa open source at dinownload. Hindi po yan original. Hindi po yan ganyan ang paggamit ng electronic evidence. Kinakailangan yung galing sa akin po o doon sa Facebook ang nanggaling na original o di naman kaya yung mga sumapi dyan sa event na yan. So sa ngayon po, wala pa silang napapatunayan na video. Dahil ang meron lang sila isang video na dinownload niya galing sa open source, linagay sa flash disk. Pero hindi po ibig sabihin na authenticated na yan. Hindi pa po nila na-authenticate yung video na yan. So ang video na yan ay so far kabahagi lamang ng investigasyon niya at lumabas sa investigasyon na yung investigasyon ng di umunong expert ay palpak. Bakit palpak? Di ba sinita siya ng boss niya mismo na dating Judge Santiago, dating NBI agent at sinabi, 7 punto ang kulang. Kasama na yung siyempre, yung mga affidavits na kung sino ang nag-download, kasama na kung sino kung sino yung mga nakakita, kasama na yung TSN, yung transcript ng mga di umanong pinapatunayan ng video, mga simpleng bagay na ganyan. So, anong klaseng investigador ang hindi marunong paano mag-imbestiga ng electronic evidence? At siyempre, hindi talaga siya expert dahil yung 2 weeks training niya ay hindi siya talaga sapat para maging expert. Ang kanyang degree naman ay accounting. Sabi nga ni Maharlika, yung pulboronic video ay talaga in-authenticate ng talaga merong university degree tungkol dito sa mga video-video na yan. At bukod pa dyan, ang importante, hindi naman kinakailangan ng expert witness kasi hanggang hindi na-authenticate, hindi dapat tanggapin ng hukuman. At kapag hindi yan na-authenticate, hindi magiging basehan ng kahit anong desisyon ng hukuman. At sa ngayon, dahil hindi pa siya na-authenticate, wala pa silang napapatunayan na video. So kung yung video ang kanilang katunayan dun sa mga salita na binigkas ni VP Sara, wala pa po silang ebidensya dahil hindi pa nila na-authenticate yan. And finally, ano ngayon? Sabihin natin ng mga patunayan nila na sinabi talaga ni VP Sara na kung may pumatay sa akin, may kinausap na ako para patayin din si Marcos Jr., Lisa Araneta at ang kanyang pinsan na si Tambaluslos. Ano ngayon? Sabihin na natin grave threat, krimen, incitement to sedition is krimen. Hindi po yan yung pinakaseryoso yung mga krimen. Dahil nilimita ng ating saligang batas para maging basihan ng impeachment ng pinakamatataas na opisyalis natin. Ano ngayon? Ni walang kulong yung mga ganyang mga krimen na yan. Sabihin natin nangyari. Hindi po yan impeachable dahil hindi po yan seryoso or high crimes na karapat-dapat para maging basihan ng pagtatanggal ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng ating bayan. So yan po ang nangyari ngayon. Bokya pa rin ang prosecution bukod sa napatunayan nila na meron nag-imbestiga ng video na yan, pero yung video na yan hindi pa po pwedeng tanggapin dahil hindi pa authenticated. So bali wala. Ano ngayon kung nag-imbestiga siya? Di ba? At kung mapapatunayan man yung linalaman ng video, ano ngayon? Hindi naman yan high crimes, hindi yan seryosong krimen na dahilan para magkaroon ng impeachment. Pero sa nakita natin sa nakalipas na 3 araw, ano ang ating aasahan? Una-una, napakatagal po nito. Sabi ng prosecution, 66 witness. Sabi ng depensa, 30 witness. 3 araw, iisa pa lang.
Aabot po ito siguro hanggang third quarter ng 2027. Hindi po yan matatapos overnight. At talagang ang intensyon nila para ilihis ang atensyon ng taong bayan dun sa mga issue na walang kasagutan ng administrasyon gaya ng flood control scam. Napansin nyo, lahat tayo nakatutok ngayon sa impeachment. Wala nang pumapansin sa flood control scam. Baka makalimutan, nakakulong na rin si Senator Marcoleta. Dahil nga, ayaw niyang pumayag na supilin yung investigasyon, naglumabas kung tama ba ang sinasabi ni Zaldico na ang Marcos Jr. ang siyang mastermind ng flood control scam. Lahat ng kabalbalan ng administrasyon, pati na yung bagong budget for 2027 na tatalakayin na soon, mababaon na naman sa limot. Itong 2027 budget, ito ay para sa budget ng 2028 na kukuha ng panggastos sa mga kandidato sa Kongreso at sa Senado. Ibig sabihin, marami na namang kababalaghan dyan. At dahil meron tayong impeachment, malilihis ang ating atensyon. Kaya nga ako, pinapangako ko sa inyo dito sa Spokes Hour, babalikan natin ang issue ng flood control scam at saka mga kababalaghan ng budget dahil hindi po pwedeng malihis ang atensyon natin dyan. Bagamat yan ay ang intensyon nila. Pangalawa, kita nyo kalokohan ng ginawa ng mga dilawan at mga bangag? Kada araw na hearing, 25 million. Aabot siguro, hindi ako nagbibiro, ng at least 500 billion ang gastos para dito sa impeachment ito dahil nga more than 90 ang magiging testigo dyan. At sabihin na natin na bibilis ang proseso at isang araw pa pwede magkaroon ng 2 witness, 180 days pa rin yan. 25 million times 180 days, di ba bilyones din yan? Inaksaya. Imbis na gumawa ng pulisiya para magkaroon ng kasagutan sa problema ng taong bayan na siya talagang trabaho ng mga mambabatas, wala tayong solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Wala tayong solusyon sa kakulangan ng trabaho. Wala tayong solusyon sa kababaan ng sweldo. Wala tayong solusyon para sa kagutuman at instead, ginugugol natin ang pondo ng bayan para sirain ang kalaban ng mga Marcoses sa 2028. Magaling ang bagong Pilipinas. Papayag ba kayo? Kaya nga ako, sinasabi ko, tama na, sobra na taong bayan. Nung minsan, pinatalsik natin ang ama ng bangag at tayo ay pinuri sa buong daigdig dahil ginawa natin yan sa isang mapayapang mga pamamaraan. Bakit hindi natin ulitin yon? Hindi krimen yan. In fact, si Cory Aquino, na hindi naman diniklara ng COMELEC na nanalo, ang sabi ng Korte Suprema, pag taong bayan na nagtalaga, maski walang COMELEC proclamation, yan ay sang-ayon sa saligang batas dahil lahat ng kapangyarihan nagmumula sa mga mamamayan. Papayag pa ba tayo na 180 days na puro kalokohan? Lahat naman yung mga paratang nila kay Bibi Sara, sabihin na natin, mapurebahan nila, hindi po yan seryoso para maging dahilan ng impeachment. Hindi po yan mga high crimes. Kasi yung graft and corruption nila, malinaw naman po. Napakaliit nung sinasabi nila na kurakot compared doon sa halaga ng paglilitis. Di ba? Kalokohan. Talagang ang kanilang intensyon, sirain si Inday Sara. At alam naman natin na habang nakakulong si Tatay Digo at habang siya inaapi, lalo lang napamamahal si Inday Sara Duterte. Bakit hindi natapusin yan? Kung ayaw nilang tapusin, tapusin ng taong bayan. Mag-period na tayo sa rehimen ng Marcos at dahil alam naman natin na ang Kongreso ngayon ang pugad ng kakurakutan at pugad ng administrasyon ng Marcos, baka kinakailangan baguhin na rin natin ang ating saligang batas. Dahil this time around, kinakailangan mapanagot ang mga Marcoses. Dahil pag hindi, baka maulit na naman ang kasaysayan gaya ng nangyayari ngayon. Nasa inyong bola, nasa inyong beat, mga kababayan. Kayo ang tunay na soberenya sa isang demokrasya. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik. Ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have. God bless the Philippines and bye for now.